Chapter 2426. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang mga alaala ni Nora sa islang ito ay pumukaw ng malaking atensyon mula kay Tsurugi. Ayon sa karanasan ni Tsurugi, hinusgahan niya na hindi mali ang mga salita ni Nora. Ang lihim na laboratorio ay inilagay sa isang malayong isla na talagang naaayon sa mahiwaga at palihim na mga gawin ng templo ng kamatayan. Pagdating ko sa isla, hindi na ako bumaba ng bangka. Sa totoo lang. Kahit gusto ko, imposible. Sabi ni Nora, pagkadaong ng bangka, maraming tao ang umakyat kaagad sa isla. Guard, walang pwedeng bumaba maliban sa boyfriend ko. Paano ka nakakasigurado na mayroong isang lihim na laboratorio sa templo ng kamatayan sa islang ito? Tanong ni Tsurugi na may singkit na mga mata. Sa totoo lang. Nalaman lang niya ang tungkol sa reputasyon ng templo ng kamatayan noong nakaraang taon. At hindi pa niya ito narinig. Nalaman ito ni Nora higit sa isang taon bago niya ito nalaman, na medyo kakaiba nga. Ang aking kasintahan noong panahong iyon ay napakayaman at makapangyarihan. At siya ang pinuno ng isang sikat na European party. Hininaan ni Nora ang kanyang boses at mamulong sa tenga ni Tsurugi ng isang pangalan. Sa puntong ito, hindi na talaga siya makapagtago. Nang marinig ang pangalang ito, nagpakita ng makahulugang tingin si Tsurugi. Mukhang aktibo pa rin ang taong ito sa larangan ng politika. Oo, totoo. Hindi inasahan ni Tsurugi na ang dating kasintahan ni Nora. Hindi, sa totoo lang, ang kanyang kasintahan ay magkakaroon ng ganoong kataas na katayuan sa politika, at kasabay nito, mayroon siyang hindi maaalis na relasyon sa templo ng kamatayan. Tila ang Temple of Death ay hindi lamang makakakuha ng bahagi ng pay sa madilim na mundo, ngunit ang network ng relasyon sa liwanag na mundo ay malamang na napakalaki sa isang nakakatakot na antas. Gayunpaman, si Nora ay nagsasalita tungkol sa kanyang kasintahan. Ang kanyang antas ay hindi mababa, at tulad ng isang natitirang karakter ay maaaring mahayla sa kama niya. Anong klaseng tao ang susunod niyang taga-isla? Bakit mo mahihinuha na ito ay may kinalaman sa templo ng kamatayan? Tanong ulit ni Tsurugi. Kasi kilala ko yung taong yon. Yun yung chapter isang bodyguard ng ex-boyfriend ko. Paggunita ni Nora. Bago pumunta sa isla mahigit isang taon na ang nakalipas. Nagkaroon siya ng tama ng baril at kinailangang putulin. Ngunit nang makita ko siyang muli sa bangka, nagamit niya ng maayos ang kanyang mga paa. Ang paglalakad, kahit na tulad ng isang normal na tao, ay hindi ka panipaniwala. Ngayon, iniisip ang eksena noon, medyo kakaiba ang pakiramdam ni Nora. Lahat ng nangyari sa oras na iyon ay higit na lumampas sa antas ng kanyang pag-iisip. Nang marinig ang mga salita ni Nora, biglang kumunat ang mga kilay ni Tsurugi, at dalawang sinag ng malamig na liwanag ang lumabas mula rito. Oo naman, ang pagpapabiye sa isang ampyati na lumakad muli sa lupa ay talagang paraan ng templo ng kamatayan. Alam mo bang ito ang templo ng kamatayan noong panahong iyon? Tanong ulit ni Tsurugi. Napagtanto niya na maaaring nakatagpo siya ng isang kayamanan. Siguradong hindi ko alam noon, at hindi sinasabi sa akin ng ex-boyfriend ko. Nagtanong lang ako ng ilang tanong pero nanatiling tikom ang bibig niya. Walang magawa si Nora. Kung tutuusin. Gusto ko he has been playing a silly and sweet role in front of him. But I don't want him to think na matalino ako. Pagkatapos ng lahat, walang lalaki ang magkakagusto sa isang partikular na matalinong babae. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag ni Nora. Kamakailan lang din akong nakarinig tungkol sa templo ng kamatayan at sa ilan sa kanilang mga pamamaraan. At naisip ko kaagad ang hindi kilalang isla na iyon, sa palagay ko, dapat mayroong laboratorio ng templo ng kamatayan sa ito. Ang talas ay mahalaga. Alam niyang susunod na hahanapin niya ang islang ito, at pagkatapos ay sakupin ang laboratorio ng templo ng kamatayan. Sa totoo lang. Ang teknolohiyang taglay ng templo ng kamatayan ay higit sa 10 taon na mas maaga kaysa sa kasalukuyang teknolohiya sa lipunan. Kung sakupin ni Tsurugi ang laboratorio, hindi niya sisirain ang laboratorio ng pabigla-bigla. Ngunit susubukang panatilihin ang mga teknolohiyang ito hanggat maaari. Kung tutuusin. Kung ang mga bagay na ito ay magagamit ng maayos sa klinikal, tiyak na ito ay magiging isang malaking bagay para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Ang Tsurugi ay hindi gaanong makitid. Dahil sa sinabi ni Nora, napalalim siya sa pag-iisip.
Habang nag-iisip si Surui, nagtanong ang military advisor na nakaupo sa tabi niya ng ilan pang target na tanong, at sinagot ko si Nora ng maayos. Pagkatapos ay tumango ang strategist at hindi na nagsalita pa. Napakatalim ng mga tanong niya. At kung hindi niya ito naranasan, hinding-hindi niya ito masasagot. Sa makatuwid, ang kanyang conclusion ay lahat ng sinabi ay totoo. Ang lihim na laboratorio ng Templo ng Kamatayan ay talagang umiiral sa islang iyon. Siyempre, mayroon pa ring tanong, na ang isla ay maaaring hindi kinakailangang kabilang sa Templo ng Kamatayan, o maaaring ito ay isa pang puwersa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Surui. Ito ay hindi imposible, ngunit lubhang hindi malamang. Direktang sinabi ng strategist. Kung gusto mong i-verify, mayroon pa kaming ilang mga bilanggo ng Templo ng Kamatayan sa kamay. Pagamat hindi pa natin gaanong ibinuka ang kanilang mga bibig, magtatagal pa ito. Sinabi ni Surui. Maaaring hindi nila alam kung saan sila nanggaling. Nag-aalala ako na ang Templo ng Kamatayan ay maaaring gumawa ng ilang paraan upang mabura ang ilan sa kanilang mga alaala, pagkatapos ng lahat para sa kanila, ito ay hindi masyadong mahirap. Tama ka, kaya marami pa tayong gagawin at malayo pa. Sinabi ng sarhento, na parang may naalala, mabilis na tumayo, at pumunta sa likurang cabin, aayusin ko na ito. Pagkaalis ng strategist, tumingin si Nora kay Surui at bahagyang itinaas ang mukha. Ngayon, maaari ko bang makuha ang tiwala ni Lord Apollo? She shows a hint of cuteness. I am afraid that ordinary men will be a little bit unbearable kapag nakita nila ito. Gayunpaman, si Surui ay hindi nahuli, kahit na ang pajama ng babae ay napaka-reveal, kahit na ang kanyang mukha ay maganda, sa kabaligtaran, ang ekspresyon ni Surui ay naging medyo sarcastic. Ang gayong pagbabago sa ekspresyon ay labis na lumampas sa inaasahan ni Nora, at wala siyang ideya kung bakit ito nagbago, maging ganito. Makatuwirang ibinigay niya ang lihim na address ng laboratorio ng Templo ng Kamatayan, na isang magandang senyales. Dapat mas bigyang pansin ni Apollo ang sarili niya, bakit ganito? Tinulyapan ni Surui si Chinyueran, na natutulog pa, at pagkatapos ay sinabi kay Nora, sumama ka sa akin. Tinundan ni Nora si Apollo sa isang ito ay isang maliit na resting cabin. Dalawa lang ang sofa sa resting cabin na ito. Isinara ni Surui ang makapal na pinto ng cabin. Kahit anong ingay. Mahirap marinig sa labas. Napatingin si Nora sa makapal na hatch, nanlabo agad ang kanyang mga mata. Sir, kaya gusto mong maging ganito. Pagkatapos magsalita ng mahina, iniunat ni Nora ang kanyang kamay at ikinawit ang leeg ni Surui. Mahigpit din siyang nakakapit kay Surui. Pagdating sa mga paraan ng pang-aakit sa mga lalaki, tinawag ni Nora ang kanyang sarili na Kabanata 2, ngunit walang sino man ang naglalakas loob na tawagin ang kanyang sarili na Kabanata 1. Pagkatapos ng lahat, dahil sa ilang mga psikolohikal na kadahilanan, siya ay napakapamilyar sa patlang na ito. Pero sobra talaga ang iniisip ni Nora. Iniunat ni Surui ang kanyang mga kamay, inilagay ito sa kanyang baywang, at pagkatapos ay bigla itong itinulak. Kaya naman nahulog si Nora sa sofa sa tapat na medyo nahihiya. Sir, hindi ka ba mahilig makipagdeal sa mga babae sa bastos na paraan? Tapat talaga ang kakayahan ni Nora sa pag-aayos sa sarili, at agad siyang nag-cross legs at nagtanong sa baikindat. Gayunpaman, hindi siya binubuli ni Surui, ngunit umupo. Tinitigan niya si Nora at sinabing, ipinakalat mo ang lahat ng balita tungkol sa Ruiran Life Hotel sa internet. Nang marinig ito, natigilan ang ekspresyon ni Nora, at pagkatapos ay ngumiti siya ng pilit. Sir, paano kaya? Kung ginawa ko iyon, hindi ba't itinulak kita hanggang sa sukdulan ng bagyo? Biglang tumaas ang boses ni Surui, at nagdulot pa ng kabangisan. Oo, tama, itinulak mo lang ako sa harapan. Noong panahong iyon, malawak na kumalat ang video ng panghabang buhay na pagkasunog ng hotel ni Ruiran, at alam ni Surui noong panahong iyon na maaaring hindi ito maitago ni Chinyueran. Napaka-propesyonal ng kasanayan sa pagkalat, kung walang hindi nakikitang malaking kamay na tumutulak mula sa likuran, hindi maniniwala si Surui kung siya ay papatayin. At ayon sa kanyang hinuha, ang kamay na nag-aabot mula sa likod ng mga eksena ay si Nora. Kung wala ang tulong ng babaeng ito, hindi makakabiyahe si Chinyueran ng libu-libong milya mula sa China para makarating dito. Kung ang panganay na si Miss Chin ay pumunta dito at hindi nakilala si Surui.
Ayon sa kanyang ugali, tiyak na papatayin niya ang pamilya Malmo ng direkta para makamit ang hustisya. Kung ganoon, hinding-hindi matitiyak ang personal na kaligtasan ni Chinyueran. Kung may mangyari kay Chinyueran, o kung ang isang taong may puso ay gumamit sa kanya para i-target si Tsurugi, pagsisisihan ito ni Tsurugi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Tsurugi, sa wakas ay inalis ni Nora ang kanyang mapang-akit na ugali, at ang kanyang puso ay unti-unting lumubog. Oo. Hindi mabilang na mga lalaki ang handang maging lingkod niya. Ngunit ang binatang ito mula sa China ay exception, hindi lamang siya hindi naaakit sa kanyang sarili, nakita pa ni Nora, mula sa mga mata ni Tsurugi, mayroong isang hindi nakukuhang pagkasuklam. Itong tingin na ito ng pagkasuklam ay labis na nasaktan si Nora. Sa kanyang hitsura, siya ay hawak at hawak saan man siya pumunta. Kailan ka pa tinamaan ng ganito? Mukhang ito ang ginawa mo. Ang boses ni Tsurugi ay napakalamig, na naging dahilan upang si Nora, na nakasuot lamang ng pajama, ay hindi mapigil na manginig. Halos likas niyang humila ng manipis na kumot mula sa sofa para matakpan siya, ngunit hindi niya napigilan ang lamig na dulot ng titig ni Tsurugi. Hindi, ayoko. Alam ni Nora na hinding-hindi niya aaminin, kung hindi, sa kasalukuyang estado ni Apollo, malamang na siya ay papatayin. Nasa puso na ni Tsurugi ang sagot, aminin man ni Nora o hindi, hindi niya babaguhin ang kanyang paghuhusga. Sinabi noon ni Nora na nanatili siya sa Malmo Manor ng ilang araw. Sa loob ng ilang araw na ito, nagkaroon siya ng sapat na pagkakataon upang malaman kung ano ang nangyari sa Ruiran Life Hotel, at lahat ng mga time point ay maaaring tama. Iniisip ang mga kinikilos ng babaeng ito mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, kung hindi dahil sa kanya, sino pa kaya ito? Nanginginig ang boses ni Tsurugi. Alam mo, kinasusuklaman ko ang mga taong nananakit ng mga taong pinakamahalaga sa akin. Sa kasamaang palad, nagtagumpay ka sa galit sa akin. Sa pagsasalita, iniunat ni Tsurugi ang kanyang kamay, at isang kumpol ng itim na liwanag ang biglang namukadkad sa kanyang harapan. Kabanata 2427. Super Regalo. Nang makita ang itim na liwanag na palaki ng palaki sa kanyang mga mata, sa wakas ay napagtanto ni Nora kung ano ang ibig sabihin ng walang katapusan na malapit sa kamatayan. Ang pagpaslang sa Four-Edged Army ay napaka-arrogant kaya nablangko ang isip ni Nora. Ang proseso ay maikli, ngunit tila napakatagal. Ito ang proseso ng paghihintay na mamatay. Bahagyang nakabuka ang bibig ni Nora, at bago pa man siya makasigaw, ang Four-Edged Army Thorn ay sinapo ang kanyang pisngi at lumipad, at pagkatapos ay ipinako ito ng malalim sa likod ng sofa. Darating ang kamatayan, dumaan ka. Ito ay isang babala, naiintindihan mo ba? Bahagyang sinabi ni Tsurugi, ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay nagparamdam kay Nora ng labis na palpitasyon. Nang makakita ng ganoong mga mata, lubos na naniniwala si Nora na kung patuloy niyang hahawakan ang ibabang linya ni Tsurugi ng ganito, ang huling resulta ay tiyak na magiging dead end. Sa oras na iyon, hindi sa likod ng sofa ang tinusok ng Four-Edged Army, kundi ang kanyang lalamunan. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. Hinugot ni Tsurugi ang 4 na talim na tinek, binuksan ang hatch, at nalaman na si Victoria pala ang nakatayo sa pintuan. 5 minuto na lang, sabi ni Victoria. Tumango si Tsurugi at lumabas. Hindi sumunod si Victoria, bagkus ay pumasok siya sa cabin at umupo sa sofa. Tumingin siya kay Nora, na tensyonado pa rin, at sinabing, iminumungkahi ko na huwag mong paglaruan ang ideya ng mga matatanda, mas mabilis kang mamatay. Pagtingin sa kagandahan ng antas ay hindi mababa sa kanyang sariling Victoria. Hindi alam ni Nora ang sasabihin. Palagi niyang iniisip na isa siyang matalinong babae na kayang makipaglaro sa mga lala. Ngunit ngayon, malakas na talaga ang kanyang atraso, pakiramdam. Iwaksi mo ang lahat ng iyong maliit na iniisip. Baka mabuhay ka pa. Nang matapos magsalita si Victoria, iniunat niya ang kanyang kamay at hinubad ang manipis na kumot sa katawan ni Nora, tinitigan ang bukol na figure ng kausap, umiling siya, 2 brush talaga. Pagkatapos magsalita, tumayo si Victoria at umalis, saka nilock ang hatch. Tumingin si Nora sa mabigat na hatch at inalala ang nakaraan niyang pakikipagtagpo sa Diyos ng kamatayan. Siya ay may matagal na takot. Hindi niya talaga alam kung nagkamali ba siya sa pagdating.
Dumating si Surui sa sabungan, tumingin sa harap na salamin, tumingin sa malawak na gabi sa hinaharap, dumilat at sinabing, may 3 minuto pa, at makakarating ka na sa iyong destinasyon. Sir, umaatake ka na ba? Tanong ng piloto. Tinamahan sila ng 3 advanced na Apache helicopter gunships. Kung puno ang firepower, walang makakalaban. Sandali lang, sabi ni Surui, kinuha ang kanyang mobile phone, at tumawag. Kumusta ang sitwasyon sa panig mo? Tanong ni Surui. Dumating na ang matagumpay na boses ni Xiao Zihang. Kapatid, huwag mong sabihin sa akin. Ang lakas ng pakikipaglaban ng matalas na pangkat na ito ay talagang wala sa ilalim ng pangunahing puwersa ng ating Sun Temple. Sa kanilang pakikilahok, bigyan mo ako ng isa pang 10 minuto, at maaari kong sirain ang pangkat ng Black Hawk. Okay. Tumango si Surui, ito ay isang mahusay na koponan at maaaring isama hanggat maaari. Hanggat maaari. Matapos pakinggan ang mga salita ni Surui, nagulat si Xiao Zihang, Kuya, medyo marami na ang ating bilang, gusto mo bang palawakin muli ang hukbo? Sinabi ni Surui. Totoo. Tama, ito ay pagpapalawak ng hukbo. Ang Black Eagle Brigade ay binubuo ng mga retiradong regular na sundalo. Ang mga elite sa mercenaryong mundo na nagawang patayin si Gemini at ang kanilang mga detachment. Ang pagsugpo sa kanila ay ang pinakamahusay na patunay ng kanilang pagiging epektibo sa labanan. Nakita ko, sinabi ni Xiao Zihang, kukunin ko ang mga taong ito sa aking mga nasasakupan at tuturuan sila ng leksyon. Si Surui ay hindi nagabala sa pag-aalaga sa kanya. Manalo muna tayo sa labanang ito, sa tingin ko ito ay hindi malayo sa pagsuko ng Black Hawk Brigade. Tama siya. Gaano man kalakas ang Black Hawks? Talagang mga mersenaryo sila. Nagtatrabaho sila sa Black Hawk Company, ngunit mayroon pa ring ilang tao na nananatiling tapat sa kumpanya. Ano? Sa huli, mas mahalaga ang sarili kong buhay. Pagkatapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Surui ang malawak na gabi sa hinaharap at tinanong ang piloto. Makipag-ugnayan sa 3 Apache at tanungin kung mayroon silang lock sa target. Panginoon, lahat ay nakalock at handang umatake. Mukhang very reliable din ang piloto. Mayroong 3 Apache helicopter sa pagbuo, at lahat sila ay lubos na kumpiyansa. Ang countdown ay 10 segundo. Tinabi ni Surui na may singkit na mga mata. Habang inilabas niya ang kautosang ito. Ang 3 Apache helicopter ay mabilis na tumaas at pansamantalang humiwalay sa kolektibong formasayon. Habang naglalabas ng bagong flight array. Ayusin ang anggulo ng pag-atake. Ang buong pagbuo ng pag-atake ay nakamamatay na. Magsisimula na ang labanan. Panay pa rin ang paghinga ni Surui, tumingin siya ng diretso, at pagkaraan ng ilang segundong katahimikan, sinabi niya, 5, 4, 3, 2, 1. Chapter Round, umatake si Hydra. Hydra Rockets. Kapag ang bawat Longbow Apache ay nagsagawa ng isang misyon. 4 na rocket launch nest ang maaaring i-mount sa maikling pakpak sa magkabilang gilid, at bawat launch nest ay maaaring magkaroon ng hanggang 19 na Hydra Rockets bomb. Sa ganitong paraan, ipagpalagay na ang lahat ng mga helicopter ay ganap na puno ng mga bala, bawat isa ay maaaring magdala ng 76 na rocket. Kung sabay-sabay na umatake ang 3 helicopter, napakasamang kahihinatnan. Hindi nakakagulat na ang mga Apache helicopter ay maaaring gumala sa larangan ng digmaan, ito ay isang mobile air gunpowder. Sa oras na ito, nakaupo pa rin sa silid si Hawks at ang misteryosong lalaking nakaitim, at tahimik pa ring naghihintay ang dalawa sa huling resulta ng labanan. Hindi ko alam kung bakit, habang papalapit sa tagumpay, lalong kinabahan ang puso ni Hawks. Ibinuka niya ang palad niya na punong-puno na ng pawis. Bakit ako kinakabahan? Napangiti si Hawks nang nakakahiya sa sarili. Nanguna na ang kanyang Black Hawk team, at makatuwirang wala ng mga variable, ngunit ngayon ay walang uliran ang pag-aalala ni Hawks. Siya ay nasa mga pin at karayom. At ang lalaking nakaitim ay tumayo na rin at nagpabalik-balik. Tila hindi nag-iisa si Hawks sa pagkabalisa. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila may mahinang ingay na nagmumula sa malayong kalangitan, at ang lalaking nakaitim ay biglang sumigaw. Hindi. Tapos na siyang sumigaw, then he rushed towards the door of the room, trying to throw himself in the yard. Ngunit sa sandaling ito, ang solidong tarangkahan ay biglang sumabog. Pumuhos ang apoy sa kahabaan ng gate, at ang malakas na shockwave na nabuo nito ay hinaypan ang lalaking nakaitim na biglang sumugod palabas.
Pambobomba. Ito ay pambobomba. Sumigaw si Hawks, pagkatapos ay biglang bumagsak sa lupa. Boom boom boom. Ang mga pagsabog ay nagsimulang tumunog ng sunod-sunod. Maya-maya, sira na ang vilya. Maraming usok at alikabok ang kumakalat sa lahat ng dako. Ang pag-ikot ng pambobomba na ito ay malinaw na naglalaman ng kung ano ang isang mainit na sandata. Gaano man kalakas ang isang tao, sa harap ng ganitong antas ng pag-atake, natatakot ako na hindi siya mamamatay ng maayos. Bagamat sinabi noon ni Tsurugi na gusto niyang hulihin ang mga buhay na buhay. Sa kasong ito ang pinakatamang paraan upang gawin muna ang saklaw ng sunog. Hindi isang masamang bagay na pumatay ng ilang mga master. Bagamat iyan ay imposibleng makakuha ng ilang impormasyon mula sa mga bibig ng mga patay na taong ito, ngunit walang alinlangang binabawasan nito ang panganib ng sariling panig. Ang tatlong Apache helicopter ay lumipad na sa paligid ng manor matapos ang isang round ng pambobomba ng chapter. Hindi sila tumigil saglit. Sa utos ni Tsurugi, muling bumuga ng apoy ang mga kanyan. Dadadadadada. Tatlong helicopter ang nakahilera sa isang hilera. At ang anim na hanay ng mga bala ay parang pag-aararo sa bukid. Ang malakas na bilis ng apoy ay nagpagulat sa mga tao, halos sa isang kisap mata, inaararo ang manor mula ulo hanggang buntot. Siyempre, ang distansya sa pagitan ng anim na hanay ng mga butas ng bala ay hindi masyadong maliit. Kaya imposibleng magdulot ng komprehensibong suntok ng walang mga patay na dulo. May mga isda na makakalusot sa lambat. Pinaikit ni Tsurugi ang kanyang mga mata. Sige, handa na si Hydra. Handa na si Hydra. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, ang pugad ng rocket launch sa mga maikling pakpak ng Apache ay nagsimulang mag-apoy. Ilang rockets ang lumipad patungo sa vilya na naging kalahating guho na. Tumunog ang tuloy-tuloy na pagsabog at halos napadpad ang vilya sa isang tumpok ng mga sirang brick. Pinaikit ni Tsurugi ang kanyang mga mata at sinabing, ngayon, ang tatlong helicopter ay nakakalat sa isang tatsulok na formasyon na nakatingin sa buong manor. Pahilig na lumipad ang tatlong Apache helicopter. At pagkatapos ay lumipad sila ng 200 metro sa labas ng manor na parang isang tripartite na ang ilong ay bahagyang pababa na pinapanatili ang isang umaataking poster. Buksan ang hatch, sabi ni Tsurugi. Bumukas ang hatch, at isang landing rope ang nakasabit mula sa hatch. Hinawakan ni Tsurugi ang lubad, tumalon, at dumausdas pababa. Hindi lamang siya, ngunit ang lahat ng mga masters ng Sun Temple ay sumunod sa eroplano. Ang isang katulad na sitwasyon ay nangyayari din sa ilang iba pang mga sasakyang pangtransportasyon sa parehong oras. Ang eksena puno na ito ng usok at alikabok. At hindi maganda ang kondisyon ng paningin. Sa kabutihang palad, nakasuot ng salaming decollar si Tsurugi, kung hindi ay hindi niya maimulat ang kanyang mga mata dahil sa alikabok. Pagkalapag niya, itinaas niya ang kanyang assault rifle at itinutok sa harapan. Isang shuttle ng mga bala ang natangay sa hugis fan. Masyadong masama ang paningin sa harap. Pagkatapos magpaputok ng napakaraming bala ni Tsurugi, kung may kaaway na nagtatago sa usok, malaki ang posibilidad na mabaril siya. Si Tsurugi ay may suot na maskara sa oras na ito, na epektibong hamarang sa makapal na usok, kung hindi, siya ay talagang masasakal hanggang sa mamatay. Kung Hawks pa rin kung siya ay buhay, kung gayon ang sorpresa na hatid sa kanya sa pagkakataong ito ay talagang kapana-panabik. Lumakad pasulong si Tsurugi na may singkit na mga mata, at ang mga miyembro ng Temple of the Sun ay nagkalat sa likuran niya, maingat na naghahanap ng sulat. Hindi nagtagal. Naglakad si Tsurugi mula sa gate ng manor patungo sa mga guho. Kung papatayin niya si Hawks, hindi maaawa si Tsurugi. Siyempre, kung hindi mamatay ang taong ito kung gayon, tiyak na aani ng mas maraming samsam si Tsurugi. Sa sandaling ito, narinig ni Tsurugi ang ilang kakaibang ingay sa mga guho. Pigil ang hininga, napatigil siya. Palakas ng palakas ang abnormal na ingay na ito, at tila may kumakaluskos ng malakas sa loob. Hindi madaling makaligtas sa ganitong pagsabog. Ang mga tao sa loob ay tila napakalakas, at ang mga sirang brick na idiniin dito ay patuloy na naka-arco ng ilang beses, at pagkatapos ay ibinuhos sa buong paligid. Sa oras na ito, biglang sumabog ang figure ni Tsurugi, at sinipa ng kanyang kanang paa ang mga sirang brick. At sa mga sirang brick na ito, mayroong isang figure. Kabanata 2428. Kabanata Isang Mga Anghel.
Biglang dumating ang paa ni Surui, at ang mga tao sa loob ay binomba, nahihilo at nataranta, at hindi sila makapagtanggol ng epektibo. Sa sobrang hirap, nahirapan akong makaalis sa mga guho, at bago pa man ako makahinga, pinalayas na ako. Ang lalaking ito ay Hawks. Naghihintay pa rin siya ng balita ng tagumpay, ngunit hindi niya inaasahan na bago dumating ang balita, ang airtight firepower coverage ay dumating. Nagkataon na napakalapit niya sa bintana, kaya nang gumuho ang pader sa itaas, nag-iwan lang ito ng maliit na espasyo sa kanya. Walang mga slab o mga haligi sa tuktok ng kanyang ulo, ngunit isang tumpok ng mga sirang brake. Kung hindi, gaano man kalakas ang Hawks na ito, hindi siya makakatakas dito. Gayunpaman, kahit na, siya ay napuno na ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay sumasakit kahit saan. Ang dugong umagos ay nabahira ng alikabok, at halos imposibleng makita ang tunay na kulay ng Hawks. Tinipa lang siya ni Surui sa likod. Tinipa at ginulong si Hawks ng ilang metro. Nasa himpapawid pa rin siya nang iluwan niya ang isang malaking bibig ng dugo, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa mga guho. Sapat na ang pagkahulog na ito, ilang beses na nagpumigla si Hawks, ngunit hindi makabangon. Nakilala rin ni Surui na ito ay Hawks. Kaya pagkatapos gumawa ng isang hakbang, sa halip na patayin siya, hinawakan niya ang kanyang katawan, marahas na itinapon ang kanyang braso, at itinapon ito. Itapon mo. Bago pa makasigaw si Hawks, bumagsak siya muli sa lupa, at pagkatapos ay tumagilid ang kanyang ulo, at paimpal siyang nahimatay. Nahuli ko siya, umungol si Surui. Direktang binuhat ng unggoy na si Tarzan si Hawks at naglakad patungo sa helicopter. Habang si Surui ay nasa guho pa rin, maingat niyang sinuri ang lahat ng bagay sa paligid niya at hindi siya nagpahinga. Walang nakakaalam kung mayroon pang mga kaaway na nakabaon sa ilalim ng mga guho. Nang hahakbang na sana si Surui, biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Dahil natagpuan niya na sa mga sirang brick sa ilalim ng kanyang mga paa, isang piraso ng itim na tela ang tumambad. Ang mga mag-aaral ni Surui ay biglang nag-condensed. Maingat siyang yumuko, pinulot ang piraso ng tela, at tiningnan itong mabuti. Ang piraso ng tela na ito ay tila nagmula sa damit ng isang tao. Ang templo ng kamatayan. Pinunasan ni Surui ang tela at bamulong. Mukhang ito ang itim na costume ng Temple of Death. Ngayon, hanggat nakikita niya ang itim, katutubo niya itong iuugnay sa puwersang iyon. Oo naman, sa likod ng pangyayaring ito, mayroong templo ng kamatayan na gumagawa ng mga alon. Matapos ang pagbagsak ng Timog Silangang Asya, hindi lamang sila sumuko, ngunit tumindi pa. Basta, nasaan ang may-ari nitong damit? Masasabi bang binomba ito at pagkatapos ay ibinaon sa ilalim ng mga guho? Hindi sigurado si Surui, at hindi rin siya pabaya, ipagpapatuloy niya ang kanyang paghahanap. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi mabilang na mga fragment ang biglang bumangon sa kalangitan. Isang lubhang mapanganib na damdamin ang bumangon mula sa kanyang puso, at si Surui ay mabilis na umatras ng ilang hakbang. Gayunpaman, nang siya ay umatras, ang mga kamay ni Surui ay patuloy na gumagalaw, at isang marahas na itim na liwanag ang sumabog mula sa kanyang mga kamay. Dumiretso sa gitna ng mga labi sa langit. Isang figure na halos nababalot ng alikabok ang lumitaw, at tiyak na natama ng itim na ilaw na ito. Gayunpaman, ang anino ay tila may napakalinaw na target. Halos mula nang lumitaw ito, sumugod ito patungo sa Surui sa napakabilis na bilis. Tinamaan ng four-edged army ang kanyang katawan, ngunit hindi ito tumagos. Gumawa lang ng ding sound. Maging ang vibration na ito ay nailipat sa pulso ni Surui sa pamamagitan ng lubad. Damn it, anong templo ng kamatayan? Napakaraming beses nang nakipag-away si Surui sa mga tao mula sa Temple of Death, at pamilyar na pamilyar siya sa ganitong uri ng panginginig ng boses na hindi niya mas pamilyar dito. Kasabay nito, ang kamao ng kalaban ay hamampas na sa ulo ni Surui. Ito ay isang mahabang planong pag-atake. Marahil, nang hampasin ni Surui ang Hawks, ang anino ay nakatago na sa tumpok ng mga guho, handang umatake anumang oras. Si Surui ay nasa isang estado din ng maingat na pag-iingat. Pagharap sa mabangis na kamao ng kalaban. Biglang lumingon si Surui sa gilid. Sa halip na umatras, umabant siya. Ang lahat ng lakas ay nakakonsentrate sa kanyang kaliwang kamay, at pagkatapos ang malakas na palad na ito ay hamampas sa dibdib ng kalaban. Boom! Nataman si Surui.
Ito ay isang solidong hit. Ang pag-atake ng kalaban ay naiwasan ni Tsurugi. Ang itim na anino ay pinatalsik ni Tsurugi mahigit 10 metro ang layo. Gayunpaman, lumilipad pa rin ang kanyang katawan sa himpapawid, ngunit sumunod na mabuti si Tsurugi at sumipa. Ang matalim na whip leg ay nagdulot ng malakas na pagsabog ng gas, tulad ng isang dumadagandong na pagsabog. Ang master ng Temple of Death ay walang pagpipilian kundi panoorin ang kanyang sarili na sinipa. Siya ay sinipa at pinagulong sa hangin, walang tigil ang pagsusuka ng dugo. Pumagsak si Tsurugi sa lupa. Katatapos lang niyang umatake ng buong lakas para sa dalawang magkasunod na pag-atake. Na nagpasimulang mag-oscillate ang dugo sa kanyang katawan, at kailangan niyang kumalma, kung hindi, siya ay magsuka ng dugo dahil sa pagkabigla. Bahagyang naramdaman niya na ang Panginoon ng Templo ng Kamatayan ay dapat na malubhang nasugatan sa pagsabog, kung hindi, ang pag-atake ngayon ay hindi madaling naiwasan ng kanyang sarili. Sa totoo lang, tama ang hatol ni Tsurugi. Sa oras ng paunang pagsabog, ang anino na ito ang unang nakaranas ng matinding bigat, at ito ay tumakas palayo, ngunit ito ay biglang napaatras. Gaano man kalakas ang katawan ng tao, kahit na ang kanyang mga buto ay nabago sa mga high-tech na materyales, hindi nito kayang harapin ang napakalakas na shockwave sa oras na ito. Sa katunayan, sa simula pa lang, ang Panginoon ng Templo ng Kamatayan ay pinasabog hanggang sa mamatay. Pagkatapos, binomba ang vilya at gumuho. Ang lalaking nakaitim ay malubhang nasugatan at nabasag ng mga guho. Kaya ang mas masaktan pa. Sa makatuwid, madaling mabaligtad ni Tsurugi ang kalaban. Kung hindi, sa malakas na lakas nitong lalaking nakaitim na kayang talunin si Hawk sa isang galaw, imposibleng matalo sa ilalim ng mga kamay ni Tsurugi ng ganoon kabilas. Nang malapit nang huminga si Tsurugi, ang lalaking nakaitim ay bumagsak sa lupa. Kahit na ang kanyang mga buto ay na-remodel na, ang lakas ng palad ni Tsurugi ay tumagos pa rin sa balat at malubhang napinsala ang kanyang mga panloob na organo. Gayunpaman, huminga lang si Tsurugi ng dalawang hininga, at ang lalaking nakaitim na mas nasugatan ay napigilan na ang pinsala, at pagkatapos ay tumalbog at lumipad patungo sa mga anino sa di kalayuan. Gusto niya talagang tumakas. Kahit na siya ay isang first class na dalubhasa sa Temple of Death. Ang kasalukuyang mga lalaking nakaitim ay walang espiritu ng pakikipaglaban. Ang pagiging sakop ng round of firepower ng Apache ay napaka-miserable. Kung patuloy kang mananatili at lalaban sa Tsurugi ng puwersahan, mabibitay ka lang at bugbugin. Gayunpaman, hinding-hindi palalampasan ni Tsurugi ang pagkakataong ito. Ang lalaking nakaitim ay nakatakas ng napakabilis, ngunit kung ikukumpara, si Tsurugi ay mas mabilis. Bigla niyang sinipa ang lupa, at agad na tumawid sa layo na mahigit 10 metro. Buong kamao niya, hinampas niya ang likod ng lalaking nakaitim. Ang huli ay walang panlaban sa lahat, at muling binugbog at gamulong pasulong. Gayunpaman, hindi sapat ang kapangyarihan ni Tsurugi para patumbahin siya ng ganoon kalayo. Ginagamit ng taong ito ang kapangyarihan ni Tsurugi para makatakas. Sa pag-ataking ito, direktang binuksan niya ang distansya sa pagitan nila ni Tsurugi. Gayunpaman, dahil sa kanyang malubhang pinsala, ang kanyang kakayahang mag-adjust ay lubhang nabawasan. Pagkalapag, ang lalaking nakaitim ay hindi naalis ng husto ang kanyang lakas, ngunit gamulong ng higit sa 100 beses sa isang hilera. Matapos niyang iluwa ang isang subo ng dugo, wala siyang pakialam sa anumang pahinga at nagpatuloy sa pagtakbo pasulong. Sa ilang paghinga lang, nawala ang kanyang figure sa makapal na gabi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya hinabol ni Tsurugi. Tumayo siya sa kinauupuan at mahinang sinabi sa communicator sa kanyang kwelyo. Huwag siyang tumakas. Sa oras na ito, ang sasakyang panghimpapawid ay nakahover pahilig sa kalangitan sa gabi sa unahan. Patch, muling nagbigay ng malakas na kapangyarihan. Ang mga maikling pakpak sa magkabilang gilid ng fuselage ay biglang nagsimulang mag-apoy. At ang iba pang dalawang Apache ay nagsimula rin ng pangmatagalang lock-on na pag-atake. Ang mga Hydra rockets ay muling nagdulot ng madugong bagyo. Ito ay hindi isang precision strike, ngunit isang regional na saklaw ng sunog. Maaaring sumulong si Tsurugi at hulihin ang lalaking nakaitim. Ngunit ang mga tao sa Templo ng Kamatayan ay palaging may maraming hindi kilalang pamamaraan. At walang nakakaalam na ang undead na si Xiao Qiang na ito ay sasabog bago siya mamatay anong klaseng enerhiya.
Kung ang mga buto ng taong ito ay nilagyan din ng self-exploding device, walang alinlangang ilalagay ni Tsurugi ang kanyang sarili sa panganib. Si Tsurugi ay nagduso ng husto mula sa mga nakaraang pakikipaglaban sa templo ng kamatayan. Boom 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 boom. Sa ilalim ng pag-ikot ng firepower na ito, tila nagliwanag ang kalangitan sa gabi, at ang harapan ay puno na ng usok at alikabok. Ang usok at alikabok na nabuo ng pagsabog ay tumaas ng higit sa 10 metro ang taas at kumalat kung saan-saan kasabay ng hangin. Ito ay ganap na hindi malinaw kung ano ang nangyayari sa gitna ng gabog. Gayunpaman, sigurado si Tsurugi na ang lalaking nakaitim ay nilamon ng shockwave ng pagsabog. Matapos ang round na ito ng pambobomba, ang tatlong Apache ay hindi huminto, at ang mga machine gun ay muling nagpaputok, na patuloy na binomba ang usok at alikabok. Ito ay isang ganap na hindi matipid na paglalaro, isang kumpletong pagdurog ng firepower. Kahit kasing lakas ni Zeus, huwag mo nang isipin na makaligtas sa ganoong karahasang pagsabog. Tahimik na tumayo si Tsurugi, tinitingnan ang nakakalat na usok at alikabok, ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng lambat sa pamamagitan ng salaming decolor. Ang hindi nakikitang lambat ay tila nakatutok sa kanya, unti-unting kumalat sa ilalim ng kalangitan sa gabi, at ang lugar ay palaki ng palaki. Hindi ko naman pinalampas ang pagkakataong ito. Tila ba bawat kilos ko ay binabantayan mo. Tahimik na tumayo si Tsurugi ng ilang minuto, naghintay hanggang sa tuluyang mawala ang usok at alikabok, at pagkatapos ay humakbang pasulong. Habang naglalakad parang may natapilok siya pero pagtingin niya sa baba ay isang braso iyon. Kinuha ni Tsurugi ang braso, at malinaw na nakita ang cross-section ng skeleton mayroong metal na kinang. Pati ang mga binagong buto ay biglang sumabog. Inihagis ang braso sa lupa, muling naglakad si Tsurugi, at hindi nagtagal, nakita niya ang lalaking nakaitim. To be exact, ang nakita niya ay ang bangkay ng lalaking nakaitim. Dahil, ang likod ng kanyang ulo ay nilaslas ng shrapnel sa kalahati, at ang laman ng utak ay may halong dugo na dumadaloy kung saan-saan. Sa ilalim ng napakalakas na saklaw ng firepower ng Apache, ang nabagong mga master ng Death Temple ay walang kakayahang lumaban, tanging isang dead end. Tinitigan ni Tsurugi ang bangkay ng lalaking nakaitim at sinabing, mukhang master ka, pero hindi mo lang alam kung ano ang status mo sa Temple of Death. Sa isang tiyak na bulwagan na puno ng mga screen. Maraming tao ang nagbubugbog at nagbubugbog sa harap ng computer. Gayunpaman. Sa sandaling ito, ang kulot na kurba sa isang screen ay biglang naging isang tuwid na linya, at pagkatapos ay isang matalim at nakakatusok na alarma ang biglang tumunog. Nag-ring. Isang lalaking mukhang programmer ang nakakita sa eksenang ito at natamba sa kanyang upuan sa takot. Sumigaw siya sa takot. O Diyos ko, unang kabanata ginawa ng Diyos ang Panginoon. Wala na ang mahahalagang palatandaan. Kabanata 2429. Siya ang araw. Unti-unting nawala ang usok. Nakumpleto na ng Temple of the Sun ang isang carpet search sa lugar, at wala pang nakitang buhay na tao maliban kay Hawks. Lahat ng helicopter ay lumapag at ang labanan ay tapos na. Lumakad si Tsurugi sa gilid ni Hawks, iniunat ang kanyang kamay, kinurot ang likod ng kanyang leeg ng 2 beses, at ang lalaki ay nagising ng maluwag. Pagkagising pa lang niya ay umubo siya ng marahas ng 2 beses, mukhang napakasakit. Hawks, tingnan mo kung sino ako. Bahagyang nagsalita si Tsurugi. Itinaas ni Hawks ang ulo, at nang makitang malinaw ang lalaking nasa harapan niya, hindi niya napigil ang kiligin. Apollo, Apollo. Anong nagyari? Bakit pumunta sa harapan ng Diyos ng araw na si Apollo? Malakas na umiling si Hawks, ngunit naapektuhan nito ang sugat sa kanyang noo, at mas maraming dugo ang umagos. Sa wakas ay may naalala siya. Sa pagbabalik tanaw ngayon, naramdaman ni Hawks na isa itong panaginip. Siya at ang lalaking nakaitim ay tahimik na naghihintay ng balita ng tagumpay. Ngunit ang sitwasyon ay lumala. Isang marahas na pagsabog na hindi pa niya naranasan sa kanyang buhay ang bumalot sa kanya sa isang iglap. Buti na lang at mas maganda ang posisyon ni Hawks noon, kung hindi man ay mas malapit siya sa Villa, baka nalibing na siya ng buhay sa guho. Pero yun nga, sobrang sakit pa rin ang nararamdaman niya sa shockwave na dulot ng pagsabog. Ang mga buto sa kanyang katawan ay dapat nabali sa maraming lugar. Gayunpaman, tinipa siya ni Tsurugi ng napakalakas kaya naramdaman ni Hawks na saysubog na ang kanyang dibdib.
Ngayon ang bawat paghinga ay magdadala sa kanya ng nagninangas na sakit. Kahit na parang kutsilyo. Pareho. Ngayon, ang magkabilang baga niya ay tila na trauma ng husto at maaaring kailanganing ayusin sa pamamagitan ng operasyon. Hindi pa rin alam ni Hawks kung paano napunta sa kanya si Surui. Hindi ba siya at ang templo ng araw ay binubugbog ni Tesgoth? Bakit siya biglang sumulpat halos 1,000 kilometro ang layo at uli ang kanyang sarili na hindi nakabantay? Hindi kaya nagkaroon ng error sa balita mula sa Tesgoth. O pinipigilan siya ng iba? Kahit anong isipin ni Hawks, hindi niya makukuha ang totoong sagot ngayon. Nais kong lumaban minsan sa templo ng araw, ngunit hindi ko inaasahan na ako ay magiging isang bilanggo sa isang kisap mata. Puno ng dugo at depresyon ang mukha ni Hawks. Hawks, nagustuhan mo ba ang red along ibinigay ko sa iyo? Bahagyang ngumiti si Surui. Tinulyapan ni Hawks si Surui, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Akala niya ay makakagawa siya ng isang ambush para kay Surui, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng huli, at sa halip ay hamukay siya ng butas at ibinaon siya. Sa tingin ko kaya nagbago ang desisyon mo mamaya. Itinuro ni Surui ang bangkay na nasa harapan niya. Nang makita niya ang bangkay, parang bad mood si Hawks. Itong lalaking nakaitim, na napakalakas na kaya niyang bumasag sa langit, ang lalaking kayang abusuhin na parang sisiw, ay magiging bangkay. Tapat ba ang kapangyarihan ni Apollo para patayin ang gayong master? Lumubog ang puso ni Hawks sa kawalan ng pag-asa. Kung alam ko lang na napakalakas niya, hindi sana ako magkakaroon nito dahil walang choice si Hawks. Kung hindi niya atakihin ang Temple of the Sun, papatayin din siya ng lalaking nakaitim. Sabihin mo sa akin, sino siya? Kinusot-kusot ni Surui ang kanyang mga mata at winagayway ang kanyang kamay para hudyat na umalis ang lahat sa paligid niya. Nang makitang umatras na ang mga may baril na nakatutok sa kanya, nakaramdam si Hawks ng hindi maipaliwanag na ginhawa sa kanyang puso. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang ilang helicopter na nakaparada sa di kalayuan. Kahit na sa isang static na estado. Nagpakita sila ng isang nakakatakot na layunin ng pagpatay at isang malakas na pakiramdam ng depresyon. Sa wakas ay alam na ni Hawks kung saan siya nawala. Apache. Sa ganoong baril na maaaring maglunsad ng hindi maipaliwanag na pag-atake, paano niya matatalo ang iba? Hindi sa hindi makukuha ni Hawks ang ganitong uri ng helicopter. Ngunit ang mga attack helicopter na pagmamayari niya ay nasa larangan ng digmaan ng Africa, at kahit na ma-recruit sila ng ilang araw ng maaga, hindi na sila makakabalik sa oras. Hindi ko rin alam kung sino siya. Walang kailangang itago si Hawks sa oras na ito. Pagkatapos ko lang matawagan ka chapter, pumasok ang lalaking ito, kapag hindi mo sinunod ang kanyang utos, tiyak na mamamatay ako. Sinusubukan mo bang talikuran ang responsibilidad? Humisi si Surui. Ilang beses umubo si Hawks. Hindi ko talaga gustong labanan ang Temple of the Sun. Ngunit ang iyong mga subordinate ay nagsasaya. Sinabi ni Surui, paano natin dapat kalkulahin ang account na ito? Alam ni Hawks na hindi niya talaga matatakasan ang sakuna na ito. Gagawin ko ang sinabi mo, sabi ni Hawks, na dumura ng dugo. Napaka-miserable ng maingat na pinatakbong Black Hawk Company dahil nagkamali ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, hindi talaga alam ni Hawks kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng ito ay kapalaran, ang tadhana ng kapalaran. Mayroong ilang tao ang natitira sa iyong Black Hawk Brigade, at ngayon ay sumuko na silang lahat, at kinuha ko sila. Mahina ang boses ni Surui. Nakipag-away lang ako sa team ni Hawks, at nakakausap ko ang isa't isa ng ganito sa isang kisap mata. Natatakot ako na si Surui lang ang makakagawa nito. Nang marinig ito, biglang kumunat ang noo ni Hawks. Ang Black Hawk Brigade ang kanyang pinakapiling koponan. Kung wala ang mga piling miyembrong ito, walang pundasyon ang kanyang resource company sa militar. Isa pa, hindi niya talaga maintindihan na si Mang Mintersgoth pa rin ang nangunguna kaya bakit biglang nabaliktad ang sitwasyon. Maliban sa Black Hawk Brigade na napilayan, ang mga kondisyon na ipinangako mo sa akin kanina ay patuloy ding matutupad. Idinagdag ni Surui. Anong mga kondisyon? Nanlamig ang puso ni Hawks. Ang tinutukoy ni Surui ay, syempre, ang $2 bilyong. 2 bilyon. Hindi naman sa hindi kayang bayaran ni Hawks, pero kung gusto niyang bayaran ito ng walang sentimo, kailangan talaga niyang magbenta ng bakal para makakuha ng sapat.
Gayunpaman, ang 2 bilyon ay isang kondisyon lamang na sinang-ayunan niya ng basta-basta para malito si Surui. Paano ito nagkatotoo ngayon? Bakit, hindi mo ba naaalala? Malamig na sabi ni Surui. Huminga ng malalim si Hawks at ibinaba ang ulo. Kung siya ay sumang-ayon sa kondisyong ito. Kung gayon ang pagsusumikap at akumulasyon ng isang buhay ay ganap na walang kabuluhan. Kung gusto niyang mag-comeback, ito ay katumbas ng Arabian Nights. Ganito na ang mga tao ngayon. Marahil kung mas mataas ang nakatayo, mas natatakot sa kabiguan. Kung babayaran ko ito, maaari ko bang ibalik ang aking kapatid? Tanong ulit ni Hawks. Hindi. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Bakit? Medyo natarante si Hawks. Hindi kaya mailigtas maging ang kanyang nakababatang kapatid matapos magbayad ng ganoon kataas na halaga. Dahil dapat mong malaman, ito, kuminto si Surui, ito ay tungkol sa pinakadulo. Ito ay tungkol sa ilalim na linya. Sarcastic na umiling si Hawks. Medyo nagulat ako na may masasabi si Apollo tungkol sa bottom line. Ang dating $2 bilyong ay orihinal na inilaan upang ipagpalat sa Cobra Jack, ngunit ngayon ay humihingi ka ng perang ngunit hindi ito banibitawan, napakawalang hiya. Inabisuhan ko ang United States, ang FBI at ang CIA, silang dalawa ay dumating para kunin ang mga tao. Tumigil sandali si Surui, pag-aagawan. Alam ni Hawks na mula noong huling beses na nalantad ang kilalang insidente ng pang-aabuso sa bilanggo. Si Jack ay naging isang daga sa kalye na sinisigawan at binugbog ng lahat. At matagal nang gustong ibagsak siya ng ilang nauugnay na departamento sa Estados Unidos. Inaresto at dinala sa hustisya, ngunit nabigo dahil sa pagsisikap ni Hawks. Sa pagkakataong ito, hindi mapanatili ni Hawks si Jack kahit na ano. Malalim si Hawks, huminga siya ng malalim. Nang ang lahat ay hindi na maibabalik, naisip niya ang tungkol sa kamatayan. Gayunpaman, ang pag-iisip na ito ay panandalian lamang, at pagkatapos ay umiling siya. Umiling siya at sinabi sa kanyang puso, mga lawin, Hawks, isa kang duwag na ang tanging alam lamang kung paano tumakas. Gawin mo. Tinapik ni Surui ang balikat ni Hawks. Ayaw kong patayin silang lahat, pero dapat may kabayaran. Ang dalawa ay nag-aaway noon sa pagitan ng buhay at kamatayan, at sa puntong ito, hindi na kailangan ng sinuman na magpatawad at magpatawad. Tahimik na nakatayo si Chinyueran sa tabi ng eroplano, pinapanood ang lahat ng ito, nagniningning ang kanyang mga mata. Labis na nabigla si Chinyueran sa hitsura ng usok at alikabok na tumatakip sa lupa noon. Ang galit ni Surui sa corona ay napalitan ng pulang mukha, na yumentig din sa kanyang puso. Ang lalaking ito, para sa kanya, ay hindi nagbago sa buhay na ito. Ito ang unang pagkakataon na ang kabanata ni Chinyueran ay nakipag-ugnayan sa mundo kung saan matatagpuan ang Surui. At ang unang pagkakataon na ang kabanata ay nakaranas ng buhay at kamatayan sa ganoong kalayuan. Ang lugar na ito ay puno ng mga labanan at usok ng pulbere. Puno ng mga pagsasabuatan at mga tunggalian. Si Chinyueran ay walang flinch. Nang walang anumang takot, kahit gaano karaming mga pagsasabuatan, gaano man karami ang pulbere na umuusok, handa siyang samahan si Surui sa lahat ng oras walang babalikan. Sa pag-iisip nito, tumawag si Chinyueran sa telepono. Ang pagsasaayos ng Ruiran Life Hotel ay magsisimula kaagad, anuman ang gastos. Gagamitin niya ang pinakamabilis na bilis upang tumayo muli sa madilim na mundo sa tabi ng gate, naruroon siya, tahimik na binabantayan si Surui. Tinapos na ni Surui ang pakikipag-usap kay Hawks at bumalik sa tabi ni Chinyueran. Niyakap ng huli si Surui nang walang sabi-sabi. Gising ka ba? Walang kwentang sabi ni Surui. Sa ganoong kalaking paggalaw, paano ako hindi majay gising? Tumawa si Chinyueran, at walang ulap sa kanyang kalooban. Kasama si Surui doon, magkakaroon ng sikat ng araw sa mundong ito. Siya ang araw. By the way, ibinalik ko si Rabasen, gusto mo pa ba siyang makita? Sa pananaw ni Surui. Ang pinal na desisyon kung paano haharapin si Rabasen ay ang ayon pa rin sa opinyon ni Chinyueran. Kung gusto ni Miss Chi na mawala si Labesen sa mundong ito, si Surui ay hindi magkakaroon ng anumang opinyon. Hindi ko pa rin siya nakikita. Umiling si Chinyueran, sa wakas ay inayos ang kanyang mood, natatakot na masira ang kanyang kalooban pagkatapos makita ang salarin na si Rabasen. Well, kung ganoon, ibebenta ko siya sa Africa bilang isang kuli.
Nakangiting sabi ni Surui. Sige. Si Qin Yueran ay natural na walang opinyon sa desisyon ni Surui. Nang matapos magsalita ang dalawa ay biglang tumahimik ang kapaligiran. Hindi na nagsalita si Qin Yueran. Tiningnan niya ang mukha ni Surui na may malalim na pag-ibig sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay bahagyang tumayo siya sa tiptoe, pumikit, at hinalikan ang mga labi ni Surui na may malambot na pulang labi. Kabanata 2430. Helicopter mula sa palasyo ng Diyos Hari. Nagtagal at mainit ang halik na ito. Sa loob ng 10 minuto, parehong nasa ganitong estado sina Surui at Qin Yueran. Yung mga taong nakapaligid sa Sun Temple ay nakatingin sa kanilang mga mata, ilong at puso na parang wala silang nakita. Namula ang magandang mukha ni Qin Yueran. At medyo emosyonal siya. Napatingin siya sa malaking transport plane na nasa tabi niya, parang tumulo ng mahina ang mga mata niya, at sinabi niya, hindi ko pa nasusubukan. Sa eroplano. Anong ginagawa mo sa eroplano? Ang sagot ay malinaw na maliwanag. Lumingalinga si Su Xiaoxiu sa paligid na medyo nahihirapan, pagkatapos ay nag-aalangan na sinabi. Ito ba ang maalamat na Jekwon? Bakit, hindi ka maglakas loob? Mapanuksong tanong ni Qin Yueran. Nagsisisi talaga si Surui. Kadalasan sa mga oras na ganito, nagiging napakapeti niya. Gayunpaman. Ang katotohanan na si Qin Yueran ay maaaring nasa ganitong estado ay nagpapakita na siya ay ganap na nakaayos. Makita man niya muli ang pagkasunog ng Life Hotel ni Ruiran. Hindi niya mararamdaman ang labis na kalungkutan sa kanyang puso. Ang pagbabagong ito ay talagang hindi madali, at lahat ng ito ay may magandang kaugnayan kay Surui. Dahil sa dugo at apoy ngayong gabi, lubos na nauunawaan ng panganay na Miss Qin ang hirap at panganib ng mundo kung saan nakatira si Surui. Dito. Tila siya ay masusugatan at magdugo sa lahat ng oras. O kahit na mawala ng buhay. Kung ikukumpara sa ganitong uri ng kahirapan, iniisip ni Qin Yueran na ang kanyang kalungkutan ay hindi gaanong mahalaga. Kailangan niyang mas mabilis na ayusin ang sarili at tulungan si Surui na mas mahusay. Pupunta ka ba? Tiningnan ni Qin Yueran ang nag-aalangan na si Xiaoxiu ni Surui, at pagkatapos magtanong ng galit, hinailan niya lang siya papasok sa loob ng transporter. Napakalaki ng cabin na ito, magagawa mo talaga ang anumang gusto mo. Gayunpaman, hindi pa rin binitawan ni Su Xiaoxiu. Ang taong ito ay palaging may ganitong uri ng birtod. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang gustong pasanin ang dalawang walang kapantay na magagandang binti ni Qin Yueran sa kanilang mga balikat. Ngunit mahiyain pa rin si Surui sa ganoong kritikal na sandali. Sa sandaling ito, ang dagandong ng isang helicopter ay maririnig sa kalangitan. Nanliit ang mga mata ni Surui, at agad siyang lumabas sa dating kaakit-akit na estado. Ang lahat ng mga miyembro ng Sun Temple ay nakaharap sa kaaway. Dam, paano makakarating ang helicopter dito sa ganoong oras? Apache, umalis ka, agad na sabi ni Surui sa communicator. Malamang na medyo kinakabahan si Qin Yueran ngayon. Dahil malamang na pumunta rito ang kalaban, ngunit kasama si Surui sa kanyang tabi, ang kanyang puso ay nasa hindi pa nagagawang antas ng kapayapaan. Mukhang hindi tayo mabigla, sabi ni Surui. Hindi pa huli ang lahat para humanap ng pagkakataon. Marahan nang umiti si Qin Yueran. Nang mabilis na lumipad ang tatlong Apache para salubungin ang kalaban, tumunog ang cellphone ni Surui. Sa pagtingin sa numero, bahagyang nagulat ang ekspresyon ni Surui. Hoy, bakit mo naaalalang tumawag sa akin ng ganitong oras? Tanong ni Surui, sa sandaling tawagan mo ako, magiging masama ito. Boses ni Daniel Sharp sa dulo. Roomstar ba ako sa iyo? Huwag mong kalimutan na may utang ka pa sa akin ng pagkain. Gusto mo bang mabayaran ang utang mo? Hindi galit si Surui, hindi ba oras na para imbitahan ka sa hapunan? Anong problema? Hindi itinuloy ni Daniel Sharp ang paksang ito dahil nalilito si Surui. Sa halip, sinabi niya, nagpadala ako ng helicopter, hindi mo kailangang harapin ang kalaban. Yung pinadala mong eroplano, bahagyang sumimangot si Surui, nasa eroplano ka ba? Nasa palasyo ako ng Diyos Hari, sabi ni Daniel Sharp, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay lumipad sa ibabaw ng helicopter. Bakit ako makikinig sa iyo? Sabi ni Surui. Dahil mayroong isang bagay na napakahalaga. Napakahalaga na maaaring hindi mo ito maluta sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng templo ng araw.
Galit na sabi ni Daniel Sharp. Nandito ako para tulungan ka, hindi ka ba masyadong mayabang? Gumagamit ka pa ba ng mga idioma? Bahagyang sinabi ni Surui. May kaugnayan ba ito sa Templo ng Kamatayan? Pinatay mo ang isang mataas na gusali sa Templo ng Kamatayan, sabi ni Daniel Sharp. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, nandyan ba ang iyong undercover sa tabi ko? Kung tutuusin, kalahating oras na lang para patayin na itong Panginoon ng Templo ng Kamatayan, paano kaya ang mga taong naruroon ay magkalat ng ganoong balita? O isang tao sa loob ng Temple of the Sun ang gumawa nito, o ang mga piloto ng Thoth Transportation Company. Anyway, ang katotohanan na ang palasyo ng Diyos Hari ay maaaring malaman ang impormasyong ito ay sapat na upang ipakita ang kanilang pagkalat. Sa tabi mo kung wala ang aking mga tao, ang templo ng araw ay isang monolith pa rin. Biglang lumambot ang tono ni Daniel Sharp, at naglagay pa ng malambing na tono. Bakit hindi mo ako sinasadyang paalisin at pasukin ako ng isang tao? Magkita tayo mamaya, sabi ni Surui sa malalim na boses. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba ng lalaki ang telepono nang hindi naiintindihan ang estilo. Sa kabilang dulo ng telepono, tumalon-talon ang baby girl ni Zeus. Asshole, bastard, tinutulungan kita, hindi ba pwedeng medyo gumagalang ka sa mga babae? Oo, may importante ba? Tanong ni Chin Yueran. Tumango si Surui at itinuro ang bangkay ng lalaking nakaitim na nakahiga pa rin sa malayo. Maaaring ang taong ito ay isang kahangahangang tao. Kung ganoon ano ang dapat kong gawin? Hinawakan ni Chin Yueran ang kamay ni Surui. Kung gayon, bakit hindi mo ako kasamang bumalik sa China? Natatakot siya na si Surui ay nasa panganib, ngunit ang ganitong uri ng panganib ay normal na naman para kay Surui, normalidad sa. Umiling si Surui at ngumiti. Pumalik ka muna, at pagkatapos ay hintayin ang aking balita. Gayunpaman, sa palagay ko ay wala nang maglalakas loob na salakayin ang lugar na ito tungkol sa Ruiran Life Hotel. Tumango si Chin Yueran. Siya at si Surui ay nagkaayos lamang ng 2 o 3 oras, at muli silang maghihiwalay sa isang kisap mata. Gayunpaman, kahit na si Chin Yueran ay isang awa, hindi siya nagsisisi o nag-aalangan. Siya ay may napakababaw na pundasyon sa madilim na mundo ng kanluran. At si Surui ay napapaligiran ng malalakas na kaaway. Sa ganitong mga sitwasyon, ang patuloy na pananatili ni Chin Yueran dito ay hindi lamang makakatulong, ngunit maging pabigat pa rin ni Surui. Sa totoo lang, malaking pabor na ang naitulong ni Chin Yueran kay Surui sa pagkakataong ito. Kung wala ang mga helicopter gunship na dinala niya, paano kaya madaling nakuha ni Surui ang kabanata ng Templo ng Kamatayan, namatay? Siyempre, hindi alam ni Surui ngayon na nagpadala siya ng ganoong mataas na ranggo na boss sa Temple of Death sa impyerno. Kung alam niya, kahit na ang init ng ulo ni Surui, baka uminom siya ng masarap para ipagdiwang. Mag-ingat ka sa lahat, nang sabihin ito ni Chin Yueran, marahan niyang hinalikan si Surui sa labi. Maaaring hindi tumagal ng ilang araw bago ako bumalik sa Huaxia. Ngumiti si Surui. Ngunit, pagkatapos bumalik sa Huaxia, maaaring bumalik ako kaagad. May bakas ng kawalan ng kakayahan sa tono ni Chin Yueran. Ang katotohanan ay walang magandang paraan para sa kanila. Matapos tahimik na yakapin ng dalawa ang isa't isa, sumakay si Surui sa helicopter na ipinadala ni Daniel Sharp at diretsyong lumipad patungo sa lungsod ng kadiliman. Sumakay si Surui sa eroplano, agad na nakahanap ng komportableng upuan, sumandal doon at nakatulog, at bahagyang humilik pagkatapos. Pagkatapos ng ganoong kapanapanabot na labanan, ngunit nakatulog ng napakabilis, ang malakas na psikolohikal na kalidad ni Surui ay malinaw na nakikita. Pagkatapos niyang matulog ng 1 oras, maluwag siyang nagising. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa paglingon niya sa mga oras na ito, nakita niya ang isang taong medyo ikinagulat niya. Bakit ka nandito? Tanong ni Surui, kinusot ang kanyang mga mata. Dahil, sa upuan sa tabi niya, may nakaupong matanda, at nakapikit siya at nagpapahinga. Ito ang matandang Diyos ng mga Diyos, si Glensa. Dati, ipinakita ni Surui ang kanyang kapangyarihan sa Malmo Manor, at muntik pa siyang talunin ni Glensa. Siguradong hindi masaya ang matanda kahit anong tingin niya kay Surui ngayon. Bumantong hininga si Glensa, ngunit hindi na nagsalita pa. Pare,
Wala naman talaga kaming sama ng loob na hindi kayang lutisin. Ang pamilyang Malmo ay magiging ganito sa kalaunan. Sa katunayan, lahat sila ang nagdala nito ng mag-isa. At wala itong kinalaman sa akin. Nagkusa si Isurui na magsalita. Tulad ng oso ni Robson, papatayin niya ang kanyang sarili kung gagawa siya ng labis na kawalang katarungan. Kahit na hindi ko siya gets, may ibang magtuturo sa lalaking ito sooner or later. Hindi pa rin nagsasalita si Glenza. Kung tutuusin, mas alam niya ang dahilan kaysa kaninuman, ngunit kung malinaw siya, kung handa siyang tanggapin ang katotohanan o hindi ay ibang usapan. Sa pagtingin sa asul na mukha ni Glenza, si Surui na nasa mabuting kalooban ay tumawa, at pagkatapos ay nagsabi, paano kung imbitahan kita sa hapunan kapag may oras ako? Hindi na kailangan. Walang pag-aalinlangan na tumanggi si Glenza, at nagpalit na lang ng upuan. Tiningnan ni Surui ang malungkot na tingin ng matanda, at hindi na siya nag-abalang hikayatin pa siya. Paimpol niyang pinag-cross ang mga paa ni Erlang at palm ito ng maluwag. Anyway, nagpakita na ako ng goodwill, at hindi ko makontrol kung tatanggapin ito ng kabilang partido o hindi. Pagkatapos ng isa pang 2 oras, sa wakas ay narating na ni Surui ang kalangitan sa itaas ng lungsod ng kadiliman. Sa porthole ng eroplano, natatanaw na niya ang kahanga-hanga at kahangahangang palasyo ng mga Diyos at Hari, pati na rin ang puting nyebe sa tabi ng palasyo. Hindi napigilan ni Surui ang pag-unat at sinabing, Dark City, Fu Hansen, Apollo is back. Nakatayo na si Glenza sa pintuan ng cabin, pagtingin sa hitsura ni Surui, hindi niya maiwasang umiling. Hindi mahalaga kung gaano kalungkot ang nakaraang pagganap ni Surui sa kanya. Kahit man lang, mula sa isang pandaigdigang pananaw, ang taong ito ay itinuturing na isang pinuno sa mga nakababatang henerasyon. Alam ni Glenza na hindi lang si Apollo ang nakita niya sa ganitong paraan, kundi si Zeus din. Kung hindi dahil sa kawalan ng ambisyon ng lalaking ito, baka siya ang magiging Panginoon ng madilim na mundo sa hinaharap. Siyempre, ang lalaking walang ambisyon ay kayang tumayo sa ganoon kataas na taas, kaya walang makapagsasabi kung ano ang kanyang kinabukasan. Masasabi ni Surui ang isang bagay na napakabastos na pilitin akong maging Diyos ng araw. Kaagad pagkatapos, biglang nag-condensed ang mga estudyante ni Glenza. Dahil nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting damit na may mahabang gininto ang buhok na tahimik na nakatayo sa tabi ng apron. Si Zeus yun. Dumating talaga siya para batiin si Apollo mismo.